Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatatandaan mo nung bata ka pa, upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Pagkatapos, let's close our eyes, let's lift our hands to the Lord. Panginoon, sa umagang ito, lahat po ng mga nakataas ang kamay, I pray for them, O God. Ano man pong kabigatan, ano man pong karamdaman, ano man pong kahinaan o kamalian na meron ng bawat isa. Thank you, Lord, because you love us unconditionally. At salamat po, Panginoon, your love is powerful. Your love can heal not just physical sicknesses, but even emotional and relational sicknesses. So today, Lord, we claim that you are our Jehovah Rapha, the God who can heal all kinds of diseases. Sa pangalan ni Kristo Jesus, anumang karamdaman ang nararamdaman ng bawat isa nakataas ang kamay dito, let there be healing, Lord, to flow in their physical bodies. We also claim that you are our Jehovah Jireh, the God who can provide all our needs. Naniniwala kami, Lord, nakita nyo na po ang aming pangangailangan bago pa man po kami mga ilangan. Lord, thank you for providing our needs. And we thank you in advance, Panginoon, we're here today not to worry, but to focus on you, to worship on you, O Lord. At salamat po, Panginoon, sa community na meron kami, sa aming life group, sa aming church, ang Zion Christian Fellowship Baliwag. Salamat sa mga outreaches sa North Caloocan, sa Hinukay, sa Bustos, sa Plaridel. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa nyo, Panginoon, sa mga gawaing ito. Even our conquest, Panginoon. And dalangin namin, Lord, that we will always give you all the praise and the glory that you alone deserve. We love you, we honor you, for in Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen. Palakpakan natin si Lord. Let's all be seated po. Do you love Jesus? Alam natin, mahal tayo ni Lord. Pero ang tanong po, do we love Jesus? Lagi po akong tinatanong ng wife ko niyan eh. May time po, pag nagkakape, kumakain. Pero ang pinaka-critical po at pinakamatindi, yung natutulog po kami, 10 oras ng gabi, nakatingin po siya sa akin. Have you ever experienced that? Nahihiga kayo, natutulog kayo, biglang paggising mo, nakadilat yung wife mo sa'yo? Ano bang kasalanan? Ano bang problema, di ba? And she starts to ask me, do you love me? Sabi ko, parang si Jesus Bakit nagtatanong ang Panginoon kung mahal ba natin siya? In this story, tinanong po ni Lord si Peter, not just once, but 3 times. So, we're about to discover ang pong reason. Ang pamagat po ng topic natin ngayong umaga na to is, how do we increase our love for the Lord? Paano po natin paiigtigin, palalaguin, padadamihin, at palalakasin ang ating pagmamahal sa ating Diyos? Napansin niyo po, ang pamagat is not how to love God because we love God, no doubt. Lahat tayo, mahal natin ang Diyos kahit nga po yung hindi nag-church o hindi dumadalo sa gawain. Lahat ng tao po, mahal ang Panginoon. May kanya-kanya lang tayong kaparaanan, paano natin minamahal ang Diyos Pero ang mahalaga ho na tanong dito ay, yung love ba na yan nananatili o lumalago? The most important question po ngayong umaga na to is, how do we increase our love for the Lord? Ibig sabihin po nun, yung hindi po ba stagnant, yung love po ba na nagle-level up? Why? Kasi po dito sa kwento na to, Peter loved Jesus. No doubt about it, no? Pero dahil yung love niya hindi nag-i-increase, naging stagnant, yung love na na-develop niya kay Lord, naging destructive, deceptive, and even impulsive. You would thought na sasabihin mo in all your life, if you have been a Christian for over a long time, sasabihin mo, ay mas mahal ko ang Diyos kaysa sa kanila. Pero sometimes yung love na yan, pag hindi yan sinala, hindi yan pinalago, hindi yan pinaigting, hindi yan pinadami, yung love na yan, parang love yan, kagaya ni Peter, na delikado. Saan ka naman makakita? Isang love po na nangangako pero hindi tinutuloy. Love na nauuna yung bibig bago yung pagkilos o puso. Love na nananaga.
ng tenga ng mga kalaban ni Jesus. Pagmamahal na madaling mangako, hindi kita iiwanan, Panginoon, pero ang daling tumalikod. No? You see, Peter loved Jesus, no doubt. But the kind of love na meron si Peter, love po na stagnant, hindi growing. Pag ang love mo bilang Christian, bilang disciple, hindi lumalago, hindi sinusubok, hindi po nagiging genuine. At madaling subukin, madaling mapabagsak. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga na to. How do we increase our love for the Lord? Sino ho dito ngayong umaga na to, you want to increase your love for the Lord? Amen, no? Okay? Kanina nakita ko, nagre-ready na yung iba sa offering, sa tithes nila, no? Hold on, mamaya po, gagawin natin yan, no? Sabi sa Matthew 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Alam niyo po ba ibig sabihin ng salitang all? Everybody say all. Alam niyo ibig sabihin ng salitang all? Lahat. All means desperate devotion for the Lord. Hindi mo pwedeng mahalin ng Panginoon tuwing linggo lang, tuwing may pangailangan ka lang. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy, nakapag-pray na ako pwede na maglaro. You see, mahalaga kay Lord yung oras na ibinigay mo sa Kanya, pero mahalaga din kay Lord paano mo ginugugol yung mga oras na hindi mo na nilalaan sa Kanya. Mahalaga sa Diyos kung magkano binigay mo sa Kanya, sa bulsa na meron ka, pero mahalaga din kay Lord paano mo ginagasta yung mga natitira. In all totality, we must love the Lord. Sabi dito, with all our heart, with all our soul, with all our mind. In other words, we must love the Lord with our emotion, with our volition, and even with all our decision or affection. In all totality. Strength, heart, soul, mind. Sabi ng Matthew, mahalin mo siya. Si R.E. Torrey, isang theologian, may sinabi siya. Sabi niya, if loving God with all your heart and soul is the greatest commandment, kung ito daw pong pinakamatinding utos, at yun nga po talaga, then it follows that not loving Him that way, with all your mind, heart, soul, and mind, is the greatest sin. Nang ibig sabihin po, kung ang pagmamahal mo sa Diyos ay hindi nag-i-increase, hindi lumalago, hindi mukhang laging bago, sabi po ni R.E. Torrey, hindi naman ako nagsabi, that's not love. That's maintenance. That's not love. Because loving God includes the totality of our being, yung buong pagkatao natin. Sabi po ni Bernard, na hindi ko ma-pronounce yung kanyang apelyido, the true measure of loving God is to love Him without measure. Ang totoong sukatan ng pagmamahal sa Diyos ay walang sukat dapat. Amen? Walang sukat. Kaya pag tinanong ka, hanggang saan ang pagsunod mo sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin na, hanggang kung ako po'y adult, pang-adult lang po ako. Kung ako po'y young pro, hanggang sa young pro lang po ako. Kung ako young people, hanggang pang young people lang po ako . Hindi. Kung iyan may kinalaman sa gawain ni Lord at masisihan si Lord dyan, young pro, young people, adult man ako, go ako dyan. Susunod po ako dyan, Panginoon. Amen? Kung ano man pong gawain na meron po ang Diyos, kung ito po ang paraan o kapahayagan ng pagmamahal natin sa Kanya, walang limit po. Tutulong po ako dyan. Magmamalasakit po ako dyan. Meron akong subject ngayon na very challenging sa counseling, the foundation of counseling. Last Monday, after sa kasal na in-officiate ko, habang nasa sasakyan, nagkaklase pa ako, meron pong isang reporter na na-report, ang isang philosopher na ang pangalan po si Saint Augustine of Hippo. Ang sabi po niya, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest human achievement. Ang dali nating kiligin, no? Pag kami nanliligaw, nagpapadala sa atin ng chocolate, flowers. Alam niyo ba, ginawa namin yan? Sa Ponce, pinadalhan namin ang aming dalagang anak na si JL, teenager na, ng flowers sa chocolate. Para hindi ho siya masyadong nagugulat pag may nagbibigay na sa kanya ng flowers. Bakit? Sanay na ako sa mama at papa ko.
Wala po siyang boyfriend po. Pero binigyan na po namin para hindi po masyadong kiligin at maloko. Sabi ng mga kaklase niya, sino nagbigay niyan? Mama at papa ko. Talaga? Nakakagulat. But to fall in love with God is the greatest romance. Alam niyo po, parang hindi yata maganda na mas kinikilig ka sa isang taong nagbigay lang sa'yo ng chocolate at bulaklak at hindi ka nakinikilig sa isang Diyos na nagbigay ng kanyang buong buhay para sa'yo. Hindi ko po sinasabing huwag tayong ma-in love, pero ang sinasabi ko dito, in all totality, dapat po ang pinakamatindi po na object ng love natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Pumalakpak nga po lahat na nagmamahal kay Lord. Amen. Let me give you the background of the story kung nasusundan niyo po ako. Ang John chapter 21 is a chapter that is about to end. Actually po, ang sabi ni John, marami pang ginawa ang Diyos na hindi na po kasya. Pag sinulat ko dito, hindi sasakto ang isang libro o ilang libro. Napakadami. In other words po, pag binabasa natin yung Bible, even po yung Matthew, Mark, Luke, and John, nagbabasa lang po tayo ng mga piniling mga himala at activities ng ating Panginoon. Kasi ang sabi po sa last verse o chapter po ng Book of John, ang dami pang ginawa ng Diyos. Napakadami. Pero ang background po ng John chapter 1, again, ang susi po para maintindihan natin yung Bible is not to interpret it by your own self. Interpret it with a group. Interpret it according to a context. Context means the verse or the chapter bago po yung chapter na yon or after the chapter or the verses before and after. No? So ang background po ng kwento na to o konteksto, number 1, is the resurrected Christ. Buhay na si Jesus dito nung siya'y pinako, muli siyang nabuhay. Pangalawa, ang una pong ginawa o instruction ng resurrection ay hanapin si Pedro na pumalya. Grabe, no? Nung muling nabuhay si Jesus, ang naabutan ng mga babae, sa libingan ay anghel na lang at ang sabi ng anghel, wala na dito ang Jesus na hinahanap nyo. Hindi ba kayo sinabihan na pagdating ng ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay? Hanapin nyo si Pedro. Pinapahanap siya ng Diyos. Grabe, no? Pumalpak na, pero siya pa rin yung unang hinahanap ng ating Panginoon. Amen? And then, pagdating po natin dito sa chapter 21, that's chapter 20. Sa chapter 21, the recovery of the vision. Nakita na po ng lubusan, ng malinaw ni Pedro, si Jesus to. Ang sabi po dun sa binasa natin kanina, hindi pa nila nakikilala si Jesus. By the way, ang John chapter 21, 3 times na pong nagpakita si Jesus sa mga disciple. Isa po sa road to Emmaus, yung isa po nung tumagos po siya, pero yung pangatlo po, ito yun. Nung sila'y nangingisda at nag-backslide na nga po si Peter, no? At pangapat po at panghuli, ang background konteksto po ng verse na to, para madali natin maintindihan, the renewal of love for God ni Peter. No? Kalaunan po, makikita po natin ibang Pedro na. Ay, sabihin ko po sa inyo mga kapatid, no? Pag naiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, magbabago po ang pagmamahal mo sa Kanya. Pag naiintindihan mo ng malinaw that this is not about religion, this is all about relationship, maiintindihan mo po na hindi dapat ganon lang ang pagmamahal mo sa ating Diyos. Dapat po increasing at lumalago. Pero first, basahin muna natin yung verses 1 to 3. Bakit po sila nag-usap dito? Sabi dito, magdamag silang nangingisda, doon na tayo sa verse 3. Magdamag silang nangingisda, subalit wala silang nahuli. Sino ho dito, magdamag ka ng nagtatrabaho, kulang pa rin. Sa chapter 21, dito po ipinakita ng Panginoon, without my love, without my presence, without Jesus, Peter, gusto mo mag-backslide? Ito matindi kay Pedro Ang galing niyang leader Sa sobrang galing ni leader ni Pedro, pati backslider at hindi backslider, nakukumbinsi niya. Sumama lahat ng disipulo Kinalimutan na nila yung pagsunod sa Diyos Bumalik sila sa pangingisda. Di ba? Kailan ba sila tinawag ng Panginoon? Nung sila'y nangingisda, sabi nila, iwanan nyo yan. Pero this time po, backslider na. When we say backslider, nanlamig, lumalayo na sa Panginoon. Pero tingnan nyo mga kapatid, no? Pag lumayo ka kay Lord, wala kang huli.
Sa ngayon, kung sa tingin mo, parang okay ka pa, maayos pa eh. You're doing something, you're with someone, pero in just a matter of time, ipapakita sa iyo ng Diyos ang lesson na to kay Pedro. Unang lesson, life without Jesus is empty, vanity, and no victory. Mapapagod ka lang po para tayong butas na balde. Buhos tayo ng buhos, trabaho tayo ng trabaho, ang daming lumalabas. Why? Pag wala ang Panginoon sa buhay po natin, lagi tayong kakapusin. Sa kabaliktaran naman po, pag nasa iyo ang Diyos, you have everything because life with Jesus means everything. Amen? Amen? That's why we encourage you to increase your love for God because God's love is deeper, higher, and stronger. If you increase your love kay Lord, God's love will be even more increased in your life. Wala kang lugi. Pag mas minahal mo ang Panginoon, hindi kagaya ng tao, mamahalin ka pa niya ng higit pa at doble. Bakit? Si Lord ayaw palugi, ayaw na may utang sa tao. Pag nagbigay ka sa Kanya, sabi ni Lord, siksik, liglig at umaapaw, ang babalik sa iyo. Pero pag minahal mo siya ng mas matindi, abay lalo Kanyang mamahalin. Hindi lamang ikaw, kundi pati ang lahi mo from the first, second, and the third, and up to the next generation. How do I know that? Meron pong isang verse sa Psalms 103, verse 8 says, Tagalog na lang basahin natin, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi madaling magalit. Sino ho dito gusto po ng ganong klaseng love, no? Wagas ang pag-ibig, banayad kung magalit, hindi nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim, nagagalit din, pero hindi po kinikimkim. Amen? Because there's such thing as righteous anger, makatuwiran, makatarungan po na galit. Sabi sa verse 10, di katumbas ng pagsuway, kung siya'y magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. The reason kung bakit nandito ka ngayon is because mahabagin at mapagmahal ang Diyos sa buhay mo. Amen? Grabe. Pag hindi mo na-appreciate yon at hindi mo nakita yon, talaga po ang love mo hindi magle-level up. Can you imagine sa dami ng pagkakamali natin? Ang laging illustration na naalala ko niya nung batang Kristiyano ako eh. Ano kaya may bahagi sa katawan natin na lalagas tuwing sumusuway tayo? Nagsinungaling, natanggalan ng buhok. Palagay ko po, kalbo tayo lahat dito. Tama? Napansin niyo po yung mga may problema sa traffic, mga kalbo. Ay, hindi, yung iba po, hindi po sila. Pag Kristiyano, hindi po. Napansin niyo po, no? Kung may bahagi po sa katawan po natin na tayo po ay nagpapasuway, no? Bahagi ng daliri, palagay ko may matitira pa sa'yo. Tingnan mo nga katabi, sabi mo sa kanya, palagay ko wala na. Bakit? Kasi mahabagin si Lord eh. God is gracious, loving sa buhay po natin. Kaya ano po ang dapat na tugon? Tingnan natin yung Philippians 1 verse 9. I pray that your love will grow more and more. Grabe. Ang love pala dapat hindi stagnant, hindi maintain. Dapat po growing kay Lord. Pag hindi growing, nalalanta, pawala. Kaya dapat talaga pa-level up lagi. Amen? 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. May the Lord make your love increase and overflow. Pag ang love natin sa Diyos, sakto-sakto lang, tira-tira lang, wala ka na may pambibigay sa ibang susunod na gawain, sa ibang pagsunod, sa ibang mga tao. Pero pag overflowing, sakto sa'yo, sakto din sa iba. And for everyone else, just as ours does to you. So the question po, sa buhay po ni Apostle Peter, how do we increase our love for God? No? Itong binasa nating kwento, may mga pinakitang sekreto o prinsipyo, paano po palalaguin ang ating pagmamahal sa Diyos. Number 1, keep obeying. Sumunod. Keep obeying. No? You know na ang pagsunod ay isang paraan ng kapahayagan ng pagmamahal. Paano ho sumunod si Pedro dito? At sa kanyang pagsunod ay lalo po niyang nakilala ang Diyos, lalong lumago ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Sabi po dito sa verse 5 to 6, meron na ba kayong huli? Siyempre wala. Tandaan niyo, expert fisherman ng mga to.
alam nila kung anong ginagawa nila, hindi sila kailangang utusan, alam nila kailan mangingisda, alam nila kung hindi na talaga dapat mangisda at umuwi na muna. Kasi wala talagang huli. Nanonood kayo ng mga vlog na ganyan, di ba? Si Harabas, di ba? Mga example na ganyan. So alam nilang ginagawa nila. Pero sa kabila po ng kanilang galing, diskarte, husay, yun nga eh. Pag wala si Lord, wala pa rin huli. So anong sabi ng Panginoon sa kanila? Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan. Everybody say, gawing kanan. At makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nung hilain nila ito, hindi nila makaya sa dami ng huli. Hallelujah. Ano po ang prinsipyo na nakatago sa pagsunod para lumago ang ating pagmamahal? Una po, pakisabi nga sa katabi mo, obey God, even if you know better. Kahit marami ka ng alam, sumunod ka pa rin sa Diyos. Alam nyo, ako pastor na po ako, but kanina I just did my devotion before I prepare to preach the Word of God. No? I still pray, I still obey, I obey traffic rules. Hindi lang pagka minakakita o wala. Diba? Hindi yung hinuli ka ng traffic enforcer, sabi na, bakit ka tumawid? Alam mo namang red light eh. Nakita mo ba yung traffic sign? Opo, nakita. Ba't ka tumawid? Eh, hindi ko po kayo nakita eh. Yung pala eh. Susunod lang pala pagka ano eh. Pagka pala di nakita yung traffic enforcer, nasa Subic kami kahapon eh. Kabang-kaba kami, kada stoplight eh. Kada iskinita eh. Kasi sa Subic, iba yung rules. Pag may pedestrian, kahit on the go ka, obligado kang huminto. Hindi ka pwedeng dumiretso. Kaya hindi po kami makahinga eh, in the name of Jesus. There was a time last year, nakatatlong huli yata ako doon eh. Sa sobrang awa po ng officer, sabi niya, sige po sir, alis na po kayo. Alis na po kayo. Kami yun eh, kami ng pamilya eh. So obey God even if you know better. Pangalawa, even if you're new, kahit bago ka lang. Sumunod ka, kahit hindi mo pa masyadong alam ang pagsunod kay Lord. No. Alam nyo, ang susi, pag bago ka pa lang na Christian, kahit hindi mo masyadong naintindihan, sunod lang, kumaklaro lahat. Amen? Ba't sila nagbibigay? Ba't sila nagtataas ng kamay? Ibang-iba doon sa nakagawin na, sunod ka lang, kakasunod mo, nagiging klaro. Amen? Amen ba? And then obey even if you're discouraged. Sabi mo ka sa katabi mo, kahit nadidismaya ka na, kahit walang nangyayari. Ito matindi. Even if it's difficult, kahit mahirap, sumunod ka pa rin. At dapat po ang pagsunod natin kay Lord, wholehearted. Sige nga po, gawin nyo nga po to, wholehearted. Pusuan mo. Alam nyo kung bakit? Pag hindi buo ang pagsunod mo, tanggalin nyo yung kalahati. Pag hindi buo, ito, hugis puso. Pag hindi buo, anong hugis? Hugis, tanong. When your love for the Lord is half-hearted, you always question, ba't po gagawin yan? Ba't ginagawa yan? Eh bakit ko gagawin yan? Pero pag buo, hindi ka na masyado nagtatanong, sumusunod ka na lang. Amen? Napansin niyo po dito si Peter, hindi na nagtanong, bakit Lord? Sumunod siya. Why? Obedience will increase your love for God and trust in the Lord because only after you obey will you be blessed. Pag ikaw ay sumunod, dun ka lang mapagpapala ng ating Diyos. Sino dito gustong pagpalain ng Panginoon? Ang susi na nagbubukas sa mga pintuan ng pagpapala ay ang pagsunod sa ating Diyos. Hindi lang lalago ang iyong pagmamahal sa Kanya, lalago din ang iyong pananampalataya. At ang isa pang prinsipyo po sa pagsunod, there is always a blessing and a breakthrough in every obedience. Subukan mo kapatid. Subukan mo. No? And by the way, ang principle ng obedience is this, I cannot obey for you. You can only obey for yourself sa ating Panginoon. May mga bagay po sa buhay na pwede mong i-delegate, pero may mga bagay sa buhay hindi mo pwedeng i-delegate. Yung paglilinis, pwede mong sabihin, pwede bang linisin mo na yan eh. Pero hindi mo pwedeng sabihin, pakidalaw nga yung asawa ko doon, pakihalikan para sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ikaw walang gagawa nun, di ba? Pwede bang mag-toothbrush ka para sa akin? Mabangong ngipin niya sa'yo, ay karumal-dumal. Why? May mga bagay sa buhay you cannot delegate. Amen? Lalo po yung pagsunod sa Diyos. Bakit? Ang sumusunod, siya ang pinagpapala. Taas nga po kamay dito ang gustong pagpalain ng ating Panginoon. Obey. Obey. Amen? Why? Because sabi po sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Ang pagsunod
pagsunod kay Lord, nagpapalago ng pagmamahal. Kasi yun po yung gusto ni Lord eh. Yun yung love language niya eh. Di ba? Naisip niyo na po ba na imbitahan na kayo sa isang birthday, tapos ang nag-invite sa inyo, sobrang yaman, tanong mo, ano kaya ireregalo ko sa kanya? Ano kaya magandang iregalo sa isang tao? Meron na, no? Wala ka maisip, naisip mo na lang, Tupperware na lang. Bakit? Bakit Tupperware? Para may ma-take out ako. Bihira ka, wala ka na nga niregalo, mag-take out ka pa. Well, ano bang dapat mong iregalo sa isang Diyos na nasa Kanya ng lahat at siya ang nagbigay ng lahat? Pagsunod. Amen? If you want your love to increase for the Lord, obey more. Sabi mo nga, obey pa more. Sumunod. Pangalawa, keep seeking God. Sa Tagalog, sumipot. Sumipot, no? Sino ho dito mga magagaling dyan sa usapan, di ba? Sige, pupunta ako dyan. Siya na lang yung wala. Di pa talaga sumusulpot, di ba? Ang pagmamahal, sumisipot, sumusulpot. Amen? Tingnan niyo po yung verse 7. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, pakibasa po ninyo, go. Ang Panginoon iyon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yun, anong ginawa niya? Nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa, siguro po, half naked po siya, wala siyang t-shirt sa taas, naka-short lang siya. Grabe po, no? Nagpakita po siya, hamtaling ibang mga disciple, nandun pa saka hindi lang po yon. Nagsuot ng damit. Ito po yung gusto ko dito eh. Dapat pala pag makikipagtagpo ka kay Lord, dapat po formal nagsusuot. Meron po kaming kaibigan, ninang namin, ninong, may anak po siya na doktor na ngayon sa ACE po, Malolos. Alam niyo bakit nagtagumpay yung batang yon, si Dr. LJ Macaraig? Kinakapatid ko po. Lagi tawag niya sa akin, Kuya Pastor eh. Kasi po, nung siya magte-take ng board exam, on the week before taking the board exam, lagi siyang nakakurbata, naka-coat every morning. Sabi ng anak niya, ni Ninang Mercy, sabi niya, anak, sino bang kakatagpuin mo? Ba't naka-coat ka eh? Kakatagpuin ko si Lord. Ba't mo kailangan mag-coat eh? Kung nagko-coat nga po tayo sa ibang mga tao, na tingin natin nare-respeto natin, abay, hindi po ba't mas dapat na kapita-pitagan tayo pag humaharap tayo sa ating Diyos? Pinagpala ng Panginoon. Amen? Nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon, saka lumusong. If you want to increase your love for God, be a comer. Everybody say comer. Pag sinabing comer, sumusulpot. Hindi po pwede po yung lagi pong nagpaplano, no, pupunta din ako dyan. Darating yung panahon, no, malabo po yun. Yung palagi nagsasabi na, sige, darating ako dyan. One of these days is none of these days. Hindi talaga mangyayari yan, no. Kapatid, ang nagmamahal, laging sumusulpot, laging sumisipot. Amen? Sino bang mga mahalaga sa buhay natin, sa mga kaibigan natin na pinapahalaga natin ng lubos? Yung sumusulpot. Yung nandun, di ba? Pero yung mga nagchat-chat na lang, ay, plano ko talagang pumunta dyan eh. Kaya lang po, something came along the way. Tapos makakita mo na lang, William left the chat. Ang bira, hindi ka naman sumasama eh. Di ba? Bakit ginamit ng Diyos itong si Pedro ng higit kaysa sa ibang disipulo? Why did God use Peter greater than any other disciples? Why? Because he's great? Madiskarte si Pedro? Alam niyo, isang bagay lang po na naisip ko po na attitude ni Pedro na medyo positive pero maraming negative, yung impulsive, pabigla-bigla. Positive pero negative madalas ang resulta eh. The reason why God used Peter so greatly is because he is always there. Lagi siyang sumusulpot eh. Siyempre, alangan naman ang pipiliin mo, gagawin mong leader, yung wala. Yung nandun. Si Pedro kahit saan po, kahit saan magpunta ang Panginoon, lagi siyang nandun. Lagi siyang sumusulpot. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung gusto mong gamitin ka ni Lord, lagi kang sumipot. Why? Because availability is the best ability. Narinig yun na po ba yung ganito? Alam mo, kaya ko yan eh. Sige nga, gawin mo. Yun lang, di ko kayang pumunta. Patay ka dyan, di ba? Kailangan sumipot ka, sumulpot ka. Amen? Narinig yun na po ba yung
katwiran na ganito. As a pastor, 17 years na akong pastor, ganito mga naririnig ko na, Pastor, alam mo, wala man kami dyan sa church, but we're with you in spirit. Wala man kami dyan physically, pero sa spirito, Pastor, sumasa inyo kami. Nakikisama kami. Sabi ko, kaya pala kanina may kumakalabog at nagpaparamdam. Espiritu mo pala yun, kapatid. Sumulpot ka. Kasi kailangan ni Lord, hindi lang spirit mo. Kailangan ni Lord yung katawan mo. Amen? By the way, kasama natin ngayon mga taga North Caloocan, kahit malayo po. Mahal nila si Lord eh. Walang malayo, Ate Cecil, basta nagmamahal kay Lord. Tama po ba? Amen. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? Everybody, pakisabi sa katabi mo, sumunod. Pangalawa, sabi mo sa kanya, huy, sumipot ka. Number 3, keep humbling before the Lord. Sumuko. Sumuko. Sumuko ka. Sabi niyo, talaga si pastor, no, pinipilit lahat ng outline eh. Sumunod, sumilpot, sumuko. Hindi po, yan talaga yung nakita ko. Habang pinag-aaralan ko buong week na to, no, sabi ko, ay grabe no. Tingnan nyo yung verse ha. Tingnan natin yung verse. Go, pakibasa. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng, ano nakita nila? Isdang iniihaw, okay? Na nasa nagbabagang uling at ilang mga, ano daw po nakita nila? Ang nakita po nila ay isdang iniihaw. Ano bang isda doon? Ano palagay nyo? Anong nasa Bible na isda? Bangus? Tilapia? Hindi, palagay ko biya. Ang isda po talaga na tinutukoy dito, biya. Yan yung biblical na isda. Alam niyo kung bakit? Kasi yun lang po nasa Bible. Beatitudes. Okay. Pinilit ko pa rin, di ba no? At ilang tinapay. Sumuko. Now, listen. Anong mararamdaman mo kung yung mamang pinagtaksilan mo, na mahal mo at mahal na mahal ka, biglang sumulpot at nagpakita sa'yo at kumakaway, halika, agahan tayo. Palagay ko no, siguro imbis na paabante, baka paatras ka. Sige po Lord. Di ba? Si Pedro po, ramdam niya, naku po, anong gagawin ni Lord sa akin dito? Now listen. Ang isda na iniihaw dito ay simbolo ng miracle ng Diyos. The feeding of the 5,000 men and women. Pati yung tinapay. Ang uling na nagbabaga ay simbolo ng pagtataksil ni Pedro. Because one day, sinabi niya, Lord, over my dead body, hindi kita iiwanan, ipagtatanggol kita, pero makatlong beses po niyang binitray ang Diyos, pinagtatwa ang Panginoon. One time, nakaupo po siya, may painitan ng apoy, naka-circle sila, sabi po ng isang servant girl, I'm sure, kasama ka talaga ni Jesus. Yung boses mo, yung punto mo, Galilean eh. Nagmura pa si Pedro doon. Sabi niya, hindi talaga. Hindi ko kilala yan eh. At sa di malayong lugar, nakita niya, nakatingin si Jesus sa kanya at tumilaok yung manok. Now, picture this mga kapatid. No? Nire-remind ni Jesus si Peter ng dalawang mahalagang bagay. Yes, you failed, but I love you even though you failed. Bumagsak ka, pero mahal na mahal kita. Na parang sinasabi ng ating Panginoon, yes, your sins are great, but my love is greater. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi pwedeng mapara, mabawasan, mapalitan, o lumiit man lang ng iyong pagkakamali. Pag ikay nagkakamali, mas matindi ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos sa ating mga buhay. Pag naintindihan mo yun, di mo ba i-increase yung love mo kay Lord? Amen? Alam mo ba, isang utos ng Panginoon kay Pedro, give me that fish. Give me those fish. In other words, parang sinasabi po ni Jesus kay Pedro, give me your failures. Put it in my hand. Sa mundo, ang failures mo mamarkahan, pagtatawanan, pagkukwentuhan. Pero yung pagkakamali mo, pag nilagay mo sa kamay ko, patatawarin ko at gagamitin ko for my greater glory. Amen? The fire is a reminder of Peter's failure. The bread and the fish is a reminder that God's grace and love and mercy is much greater than
Peter's shortcoming. Nung naintindihan po ni Pedro to, sabi niya, panahon na para sumuko sa ating Diyos. Panahon na para maglingkod sa ating Panginoon. Peter somehow was part of Jesus' suffering on that Friday. Siya kasing nagkanulo eh. Hindi niya pinagtanggol eh. Ang pinakamalungkot po na nangyari kay Jesus, hindi yung pinako siya eh, kundi yung iniwanan siya ng mga taong nangako na hindi siya iiwanan. Kaya hindi lang physical yung pain niya, emotional. Nag-iisa siya sa kanyang nararamdaman. Pero Jesus rose again on the third day and He was alive forevermore. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? Sabi po ni Susan College, Peter's saddest day and Peter's gladdest day were just 3 days apart. Ang pinakamalungkot na araw sa buhay ni Pedro at ang pinakamasaya na araw na meron si Pedro dahil hinanap siya, pinatawad siya, ay may pagitan lang po na 3 araw. Ganon po tayo kamahal ni Lord eh. Hindi niya patatagalin, ibabalik na tayo sa Kanya at patatawarin tayo ng ating Panginoon. Can we give God a big clap offering? Amen? It's just 3 days apart. 3 araw lang na nagdusa, pero sabi ng Panginoon, tapos na. Come. Pero kapatid, no, ang challenge po sa atin dito is this. To increase your love for God, have an honest and humble evaluation of your spirituality. Kasi po, hindi ka lalago, hindi mag-increase yung love mo kay Lord kung sa tingin mo, sobra na, sapat na. Yung po bang bilang ama o asawa, lagi mong tinatanong, no, sapat na ba yung binibigay ko? Okay na ba? Baka pwede pang i-level up, dagdagan pa, no? Because if you know where you are, you will know where you're going. Pag wala ho tayong honest evaluation spiritually, may pride sa puso natin, there is no way na mag-i-increase yung love natin kay Lord. Iisipin lagi natin no, na ang love natin sa Kanya nakabase sa monetary, sa bigay, sa lakas. No? Pero hindi lang po naman po yun ang paraan para mahalin ng Diyos. Eh. Marami pa pong paraan. Eh. Pwede tayong nagbibigay, tumutulong, naglilingkod, pero sumusuway tayo kay Lord. Alam nating may mali tayong ginagawa sa buhay. Na alam nating hinahatak lahat ng ginagawa natin sa Kanya na mabubuti. So evaluate, no? Tingnan niyo po ang evaluation ni Peter, no? Peter was impulsive, but God makes the initiative. Peter made and broke a promise, but God is the true promise maker and the true promise keeper. Nangako siya, pero sabi ni Lord, alam ko, hindi niya ito matutupad eh. Pero sabi ni Lord, tutulungan kitang matupad yon. Ganun ang Panginoon eh, di ba? Peter was a failure, but God is merciful and faithful. Peter loved God, pero sabi ni Lord, sorry Peter, mas mahal kita. Ang totoo niyan, kahit i-increase mo yung love mo kay Lord, di mo mahihigitan yung love ni Lord para sa'yo. Amen? But there's a challenge, no? Pwede bang mag-level up yung love mo sa ating Panginoon? I-increase mo yung love na yan, no? Sabihin mo nga sa katabi mo, sumuko. Pang-apat, keep winning souls. Sumampa o sumama. Sumampa o sumama. Keep winning souls. John chapter 21 verse 11 says, kaya sumampa. Nasa Bible yan ha. Sa bangka, si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking, ilan daw pong isda ang nahuli? 153 lahat ang nahuli. 153. Paano po nila nabilang yon? Hindi ko po alam, pero binanggit eh. Hinahanap ko po yung significance ng 153 na yan, pero huwag niyo pong tatayaan sa wedding po, ha? Marami pong mga discussion patungkol dyan, pero wala po talagang pinaka-konkreto po na dahilan. Ba't binanggit yan, no? Pero kapatid, ang bangka ay ang simbahan. Ang pagsampa ay ang pakikiayon sa pangitain ng simbahan. Ang mga isda ay ang mga tao o yung great harvest of souls na nawin sa conquest. Ang pangpang po, yung po yung consolidation or life groups. Kung mahal mo si Lord, mahal mo yung mga bagay na mahalaga kay Lord. Grabe po, nung Lunes, magkakasal na lang po ako eh. Meron pong isang disciple, hindi po natin ka-churchmate eh, pero yung mga anak niya na kinasal ko, gusto niya na dito mag-church. Taga Bustos po yun. So we're praying na one time, pag nabuo po yung ministry doon, makasama natin sila.
Sabi niya, Pastor, bago ko kayo umuwi, can we just pray for the mother of the groom? Kasi may sakit eh. Can we just share the word of God? Magkakasal na lang. Naisingit pa po yung gospel. Naisingit pa po yung vision eh. Kung mahal mo si Lord, walang appropriate o inappropriate na lugar o event para hindi mag-share ng gospel. Lahat appropriate. Amen? Sabi ni Jeremiah, sa Jeremiah 20 verse 9, Tagalog na lang ang basahin natin. Ngunit kung sasabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ng iyong salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto, sinisikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko kayang pigilan pa. You know what, no? If you are truly in love with the Lord, if you want your love to increase in the Lord, hindi mo mahaatim na tatahimik ka at hindi mo ipapahayag ang mabuting balita. You will always share the gospel. Ang salita na nagliligtas at kayang magbago ng buhay at ng pamilya. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sumampa ka na. Sumama ka na. Amen? Huwag na magpatumpik-tumpik, di ba? Sama ka. Tulungan natin na iligtas at akayin ng mga tao na wala pa sa Panginoon at sila'y mabago at makakilala sa ating Diyos. Ang question ko sa inyo is, are you in love with the Lord? Are you in love with His vision and mission? Are you in love with His purpose? Kasi kung mahal mo, gusto mo mag-increase, hindi selective yung love natin o obedience natin sa Kanya. Kung ano yung mahalaga kay Lord, mahalaga din dapat sa'yo. You will increase your love for God when you do what matters to God. Yung mahalaga sa Diyos, mahalaga din sa'yo. Nilalagyan mo ng suporta. True love cares, bears, and shares the gospel. Question, when was the last time you shared the gospel? Sa mga life group leaders, lagi po na silang tinatanong, lagi po nating pina-follow up, and we model it. Na nag-share din po tayo ng gospel. Panglima, keep forsaking things. If you want to increase your love for the Lord, may sisirain ka sa buhay mo na hindi karapat-dapat at hindi dapat. You know what, no? Kung gusto mo na ang love mo ay hindi makasira sa iyo at hindi makasira sa iba, yun nangyari kay Pedro eh. Siya na ngayon nung nagdidikta ng love niya kay Lord. Parang ganito yun eh. Sabi sa Bible, sabi ng mga nandito sa harapan, magbigay daw. Alam mo, hindi naman totoo yan eh. Kahit anong ibigay mo kay Lord, okay lang. Parang ikaw na yata nagdidikta kung anong dapat gawin at sundin. That's wrong. Parang ikaw nang nasusunod. Alam mo, kahit naman, di ba, kahit naman hindi mag-church, basta ang mahalaga, ang puso mo nasa Panginoon. Okay pa rin. Ikaw na nagdidikta. Hindi po mag-a-adjust ang Bible para sa'yo. Tayo ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos para magkaroon ng pagbabago. Gusto mo ba magbago? Alam niyo, ang pagbabago lagi nagdadala ng pagpapala eh. Pero hindi mo pwedeng i-twist, i-adjust ang truth para sa'yo at para sa akin. Amen? Tayo ang susunod. Tayo po ang susunod. May sisirain. Sabi dito, pagkakain nila, ito yung magandang magtanong, no, yung busog na. So busog na, no? Peter, Lord, nagtututpick pa siya eh. Kumuha muna siya dun sa may ano. May toothpick na po ba nun? Siguro dun sa may ano, sa may niyog, no, yung dahon ng niyog, no. Kiniskis pa niya eh. Meron pa yatang tinik dito ng biya eh, di ba? Tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, ang sa inyo mga kapatid, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ano po ba yung ito na tinutukoy niya? Maraming interpretation, pero ang gagamitin natin interpretation ito. Ang gagamitin natin interpretation dito, yung isda na ibebenta nila. Na signifying, symbolism po ng success nila bilang fishermen. Yung lambat, saka yung bangka. Sabi ni Lord, mahal mo ba ako kesa dito? Siguro po, nabilaukan si Pedro, no? Bira naman to si Lord, eh. Papakainin ka ng busog, saka katatanungin. The physical net, the boats and the fishes is the symbol or are the symbol for the success and accomplishment in life. Sabi ni Lord, are you willing to let go of all those things?
If you love God, you must be willing to let something or someone go kahit masakit. Ang totoong love, sacrificial eh. Ang totoong love, alam mo kung ano yung pinaka-the best para sa'yo. Hindi yung ikaw ang nakakaalam kung anong the best para sa'yo. Kasi baka mamaya, hindi mo alam, nasisira ka na, nalalayo ka na kay Lord. Dito mahalaga na meron kang church at accountability group at may pastor o cell leader kang pinakikinggan. Dahil pag wala ka ng pinakikinggan, sarili mo na lang pinakikinggan mo, that's very dangerous. You start to accumulate and interpret the Bible according to your own interpretation, fitted on your own convenience, adjusted on your own situation. Delikado po yan. Amen? Yung ibang mga disciples po natin dito, sabi na, Pastor, na-istriktuhan po kami sa inyo. Nung mga dalaga pa po sila, binata. But look at them right now. Blessed by the Lord, promoted, successful. We're not saying na yun po yung mahalaga sa amin. No. We're just saying, because they obeyed and valued accountability, they were blessed by the Lord. Mahalaga po na hindi natin iniisip, you are restricted. No, you're not restricted. You are protected. Pasalamat ka pa nga may nag-check eh. Mahirap po sa isang tao na sabihin sa iyo yung totoo. Bakit? Baka masira yung pagkakaibigan nyo. Pero pag sinabi ng isang tunay na kaibigan yung totoo, kahit masaktan ka, yan yung totoong kaibigan na nagmamahal sa'yo. They're telling you what you need to hear, not just what you want to hear. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ano-ano yung mga ile-let go mo. Diba? So, sa marketplace, may nakalagay doon eh, reason for selling, decluttering. Sabi mo nga sa katabi mo, anong mga i-declutter mo? Matthew 6:24, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapupuotan niya ang isa, iibigin niya ang ikalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa, hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman kayo. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hindi po pwede. Yung success, yung dream, yung pangarap mo ay laging in competition with the Lord. Lagi kang namimili, lagi mong iniisip na, ano bang gagawin ko? Naninimbang ka eh. Alam niyo ba na dapat walang ranking kay Lord? Hindi siya first, siya yung overall. Hindi 1, 2, 3. First si Lord, family, career. Hindi, siya yung overall. At pag si Lord yung overall, the family, the career, and all the extracurricular activities will be blessed and will follow and will fall into the right places pag siya yung overall sa buhay po natin. Amen? Para yatang hindi nyo gusto yung topic natin ngayon. No? Mark 10:22-23. Teacher, nagawa ko na lahat ng mga to. And Jesus, looking at him, said, you lack one thing. May isa ka pang hindi nagagawa. Sell all you have, give to the poor, you will have treasures in heaven. And come, follow me. This man is a Christian. This man believes in Jesus. Truly believes in Jesus. Pero meron pong nagwi-withhold sa kanya, yung kanyang kayamanan. Disheartened by the saying of Jesus, he went away sorrowful. Why? For he is very rich. Hindi niya kayang iwanan ang saya, ang rangya ng kayamanan na dala sa kanyang buhay. Meron talaga tayong iiwan kung gusto po natin i-increase natin yung love natin sa ating Diyos. 2 Timothy chapter 4 verse 10, Demas, in love with this present world, has deserted me. No? Alam mo, pag hindi mo love si Lord, may iba kang mamahalin. Kasi ang prinsipyo lagi sa buhay, lagi kang may mamahalin, lagi kang may sasambahin. Hindi pwedeng wala kang sinasamba, wala kang mamahalin. If you will not worship God, you will worship people, you will worship relationship, you will worship your work, you will worship your business. Pero ang pinakamaganda po is you worship the Lord. Sasambahin mo ang ating Panginoon. Amen. Pumalakpak nga po yung gustong magtuloy pa rin po tayo. Amen. Ilan na po yan? Ilan na po? No? Ang balak ko po gawing 70 na points, no? Hindi po. Malapit na po. Number 6, keep trying to love Jesus. Ito po yung pinakagusto ko. Sabi mo nga sa katabi mo, keep trying to love Jesus. Amen? Keep trying to love Jesus. John chapter 21 verse 17. Sabi dito, sabayan niyo ako magbasa. In the same way, hindi.
John chapter 17, verse 17. Nasaan tayo? Okay? Pangatlong ulit na tinanong niya, siya ni Jesus, lakasan po natin, go. Simon, anak ni Juan, nalungkot sapagkat sumagot siya. Ilang beses po tinanong ni Lord si Pedro? Ilang beses? Sabihin mo nga po, tatlo. Tatlo, di ba? Mahal mo ba ako? Pareho lang naman, no? Anong kaibahan, no? Mahal mo ba ako? Sa pangatlo, sabi ni Pedro, naiirita na po, parang nairita na siya. Sabi niya, Lord, alam mong mahal kita. Pero ang pang-6 na points to increase your love for the Lord, keep trying to love Jesus. Now, here's the point, the interpretation of this verse now. When Jesus asked Peter, do you love me? Jesus was using the agape love. Are you willing to sacrifice for me? Are you willing to die for me? Just like what I did to you. So Jesus was asking Peter using agape love, are you willing to sacrifice? Agape, in the Greek word, pag binasa mo to sa Grego, the love na tinutukoy ni Jesus, do you love me, is the love of agape form. But Peter was responding, yes Lord, I love you, in Peleo form. Brotherly love lang. So inulit na naman ni Lord, that's not what I mean. Do you love me? Yes Lord, mahal kita eh. Do you agape me? Sabi ni Peter, yes Lord, I peleo you. Brotherly love, yung magkakabanding Lord. Kaibigan tayo, di ba? Hindi, Peter, no, you got it wrong. Sabi niya, do you love me more than this? Do you agape me? Are you willing to die for me? Are you willing to sacrifice all these things for me? Lord, I peleo you. Alam niyo po, pagdating sa pangatlo, nag-adjust si Jesus. On the first and second, he was using agape, but on the third, lumibel na siya kay Pedro. Sabi niya, okay Pedro, do you peleo me? At sabi po ni Pedro, yes Lord, you know that I peleo you. Meron pong dahilan, bakit ganito po ang sagot ni Pedro. The reason why Peter kept answering Jesus' peleo kind of love is because he is careful, shameful, and unable to love God on God's level because of his failures in the past. Hiyang-hiya na po siya sa ating Diyos. Was there ever a time na nahihiya ka na kay Lord, tingin mo parang iba na eh, parang hindi ka na makabalik, ibang level na eh. And you know what? This verse is a verse for you. This verse, again, the Bible is not silent. It does not sanitize this kind of statement, no? Okay lang. Si Pedro nga, ganyan din eh. Siya yung pinakauna lagi sa una, pero ngayon siya na yung pinakakulelat. Peleo na yung love niya. But you know what? Sabi ni Lord, and notice, ang ginamit niyang term dito, hindi na Simon Peter, because Peter means rock, leader. Ngayon, ang ginamit na niya, Simon, anak ni Juan. Jesus understand Peter. Sabi ni Lord, Peter, alam ko nahihiya ka na. Peter, alam ko wala ka ng kumpiyansa. Peter, alam ko bumagsak ka. Pero Peter, please keep trying to love me on your love level. I can accept that. I will receive that. Kahit yan na lang yung natitira sa'yo, yan na lang yung kaya mo. Peter, tatanggapin ko yan. Kung hindi mo kayang mag-agape, kung ang kaya mo lang ay peleo, Peter, okay na yan. Pwede na yan. Amen? Pwede na po yan. Jesus on the third time adjusted and goes down on Peter's level of love from agape to peleo in order to reach the level of Peter. Kapatid, ito po yung prinsipyo eh. The principle is this. Keep loving, keep following, keep trying, and keep doing your best to love God. And God will receive that love, and soon, He will increase that love from peleo. He will make it an agape love. Alam niyo po, pag binasa natin yung uri ng Pedro na tumatayo sa Book of Acts, handang mamatay, handang magsakripisyo, kahit hampasin, paluin, latiguin. Sabi niya, we would rather obey God than men. Ibang Pedro na po ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa. Bakit? Sa uri ng love na meron ka, na yan lang yung kaya mo.
Huwag kang makonsensya. Ibigay mo pa rin sa Diyos. Kalaunan, hindi papayag si Lord na yung love mo hanggang dyan lang. Sasabihin ng Panginoon, akin na yan, palalaguin ko, palalakasin ko, at gagamitin ko, at patatatagin ko para mas marami kang ma-inspire at marami kang mahalin at ibigin para sa pangalan ko. Keep trying to love the Lord. Kahit di mo na kaya. Kahit malayo, Jolan, no? Magastos yung pagpunta nila dito eh. Keep trying. Yung mga taga-Hinukay, keep trying. You know what? If you try to love the Lord, kahit maliit lang, konti lang yan, lalago yan at makikita mo, pinalalago ni Lord yung maliit at ibibless niya at gagamitin niya all for His greater glory. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po natin. Pangpito, keep sacrificing and giving up. Sinabi niya ito upang ipahiwati kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Alam mo, sabi ni Lord, dininay mo ako. Alam mo ba, Peter, ngayong ayos ka na, renewed ka na sa love. Alam mo ba na mamamatay ka na halos kapareho sa akin? Ipapako din siya. Lahat ng mga disipulo, martyrs, they were persecuted. They were martyred. Yung iba po, binalatan ng buhay, pinutulan yung ulo. Pero alam niyo si Pedro, according to tradition, according to the church fathers, sila Eusebius, Prudentius, Chrysostom, and Augustine, according to them, Peter was executed for his love for the Lord. He was crucified. Pinako siya, kagaya ni Jesus. Pero alam niyo po, hindi pumayag si Pedro. Sabi niya, baliktarin niyo yung cross. Bakit? Hindi ako karapat-dapat na gayahin ang pagkakapako ng Diyos na lubos na nagmahal sa akin. This kind of Peter was changed by the Lord. Pag nagpatuloy ka sa pagmamahal mo sa Diyos, makikita mo, babaguhin ni Lord yung love na yan. I-increase pa niya lang. Yung hindi mo kaya, si Lord ang mag-i-increase niyan. Siya ang magbe-bless niyan. At ikaw ay lalong gagamitin ng Diyos for His greater glory. Mga kapatid, love is measured by sacrifice. You really have not genuinely love unless you are willing to make and take some losses and sacrifices. No? Walang totoong pagmamahal pag laging safe. Yung safe po ba na pagsunod, no? Sige nga, ano lang yung kaya ko, no? Pagdating sa offering, no? Ano kaya yung hindi ako masyado masasak? Yung meron pa rin. I'm not sharing this for the offering, no? But I'm just saying, no? Ang pera po talaga ay gagamitin ni Lord para makilala kung anong klaseng love meron tayo sa Diyos. Even the sacrifices, no? Lahat po ng mga conquest na yun, pinuntahan, sinamahan namin kahit hindi na po kami kabilang. Why? Because we love God and we love these leaders. Kahit mga anak namin, sinama po namin. Kung yun po yung love ni Lord, tao, vision, gusto rin namin sumama doon. Amen? Pag walang sakripisyo po, hindi totoong pagmamahal. Walang mahal sa nagmamahal. Walang pagal sa mahal, sabi nga ni Bishop Eli. Walang matagal sa totoong nagmamahal. Naalala niyo po, ang sabi niya sa Ablaze, meron pong test of love, test of time, test of talent, test of treasures, no? Malalaman mo kung love mo si Lord, kung naiinip ka na. Grabe, di naiinip sa labas, sa Netflix, pero sa church, parang ang tagal naman ni pastor. Inip na inip tayo masyado pag nagbabasa ng Bible. Saglit lang nagpipray, kamot na ng kamot. Irita na ng irita, di ba? Tingin ng oras. Do you really love the Lord? No wonder our love for the Lord does not increase. Hindi tayo willing tawagin ni Lord. Hindi tayo magamit-gamit eh. Hindi tayo masabi ni Lord, yan, pwede yan. Pwede yan. Eh, hindi, baka maduda, baka tumalikod pa yan eh. God is looking for people who are truly devoted to Him. If you want change in your life, blessings in your life, increase your love for the Lord. Ganon din sa talent, ganon din sa treasures, no? Meron tayong tithes of tithes or ano bang tawag natin doon, no? Tawag natin doon? Yung festival of, first fruit. Tithes of tithes sa church, sa church po yan, hindi pala yan tithes of tithes, no? Nagagawin po natin. Sometime at the end of this year, iipunin po natin. Yung kabuang sweldo po ng isang disciple, hindi po sa pilitan, sa gusto lang. But I'm just praying that you will participate. Why? It's intended for the church building. Meron pong mag-asawa last month.
They gave a large amount for the church. Hindi po sa amin. For the church. For the pledge po sa gawain po ng Panginoon. Because they love the Lord. And they want to honor the Lord. Sa susunod po na panahon, makikita nyo po ang ating sakripisyo. Uupo at sasamba tayo sa 3-story building doon sa lupang nabili na natin sa Pinagbarilan. Pag tayo po sama-samang magtutulungan at magkakaisa. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord, no? Dahil ito yung last na message, no? Bibigay ko na rin po sa inyo, ano po ang dahilan? Bakit dapat mag-increase yung love mo kay Lord? Number 1, mas madali ang pagtitiwala pag mataas ang love mo kay Lord. Romans 8:28, we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Maiintindihan mo ang mga nangyayari sa iyo, hindi aksidente, hindi insidente, kundi bahagi sa magandang plano ni Lord na hindi mo pa nakikita kung mananatili ka sa pagmamahal mo sa Kanya. Mas madali ang pagtitiwala dun sa mga mahal na mahal na ang ating Panginoon. Pangalawa, mas madali ang pagsunod. Pag mataas ang love mo kay Lord, di ka na nagko-question. Mas magaan ang pagsunod. Anyone who loves me will obey my teaching, my Father will love them, and we will come to them and make our home to them. Number 3, pag nag-increase yung love mo kay Lord, mas nagtatagal lahat ng gagawin mo. Hindi napaparam, hindi nawawala. May legacy. 1 Corinthians 13, love never fails. These 3 things remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is, wala ka na pero naaalala ka pa rin. May tatak yung mga ginawa mo para kay Lord. Hindi ka nakakalimutan. Pang-4, mas maganda, mas malaki ang pagpapala sa mga nagmamahal kay Lord. Sino po dito gustong pagpalain ng Panginoon? Sumigaw ng Amen! Ano pong pangako ng Panginoon? Wala pang mata na nakakita, wala pang tenga na nakarinig, at wala pang isip na nakaunawa sa mga inihahanda ng Diyos para dun sa mga nagmamahal sa Kanya. If you love God, hindi ka pababayaan ng Diyos. May nakaredy si Lord sa iyo na hindi mo pa nakikita, more than what you could ever think or imagine. Breakthrough of blessings. Why? Because you love God. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Pag mahal mo si Lord, mas malaki ang pagpapalang nakalaan dun sa mga nagmamahal sa Kanya. Pang-5 po at panghuli, mas matindi ang pangako. Because you love me, I will rescue you. I will protect you because you know my name. When you call to me, I will answer you. I will be with you when you are in trouble. I will save you and honor you. I will satisfy you with long life. I will show you how I will. Bilangin nyo nga po ilang I will yan. Kumpara doon sa love mo lang sa Kanya. Ilan ang pangako? Ilan ang pangako na pangmatagalan at sa mga susunod na generation? In other words, pati mga anak at mga apo mo makikinabang at mapagpapala sa pangakong ito ng Panginoon. If you love the Lord. May nagtanong sa akin, Pastor, parang lugi yata ako. Sabi niya, dami ko nang binibigay kay Lord. Kapatid, una, may binigay na si Lord sa'yo, yung buhay mo. I have a question. Kung bibigyan ka ngayong araw na to ng 1 million, will you accept it? Will you accept if someone will give you 1 million? Yeah. Paano kung may magbigay sa iyo ngayon ng 3 million, mas mataas eh? Will you accept it? Will you accept? Pero ang kapalit, hindi ka nagigising bukas. Will you accept? Ha? Bibigyan ka ng 3 million ngayon, pero ang kondisyon, you will never wake up alive tomorrow. Will you accept it? Alam niyo yung tinanong, sabi niya, no, I will not accept it. Alam mo, nagtanong sa kanya, are you saying na mas mahalaga sa iyong gumising bukas kaysa makatanggap ng 3 million ngayong araw na to? Yeah. Good. Because higit pa sa 3 million ang natanggap mo when you learn to appreciate the value of the gift of life coming from the Lord. Bless ka na eh. Pinagpala ka na ng Diyos eh. Amen? Bakit ang iniisip mo, milyon? Pero hindi ka naman buhay. Yung mabuhay lang araw-araw, higit pa sa milyon ang natanggap mo
Lalo na po kung gagamitin mo yan para mahalin mo ang ating Diyos. Amen? Pwede po ba tayong yumuko? At sa ating pagyuko, tayo po ay mag-pray. And of course, we will prepare our offering as we sing the response song. No? We will prepare our best tithe and offering for the Lord. No? Hindi pa po ito yung ating first fruit, but ang konsepto po ng first fruit, you can advance it, you can put a note of it, and you can save it para po sa last po ng month, ng buwan, ng taon ng 2024. But today, let's get ready to obey and to offer our love to the Lord. Let's close our eyes. Let's bow our heads. No? Kapatid, ang tanong po ng iyong lingkod ngayong umaga na to, ano ang level ng love mo sa Diyos ngayon? What is your love level today? There was a time na mas mahalaga sa iyo si Lord kesa sa kung sino pa man eh. But just like Peter, all of a sudden, you were deceived thinking na mas mahal mo si Lord kesa sa iba. But the love that you have developed is not a love that honors God, but a love that will destroy, a love that will separate you sa ating Panginoon. Mag-iingat po tayo sa mga konsepto po natin pagdating sa pagmamahal sa Diyos. As we pray, habang nakayuko po tayo, sino ho dito, who among you here, you want to increase your love for the Lord? Could you please just raise your hand silently? You're telling God, you're saying, Lord, I'm already blessed. I want to be a blessing to you. Come on, lift your hands to the Lord and we will pray for you. We will pray for each other. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa umagang ito. It's our prayer, Lord, increase our love for you. Help us, O God, na hindi po maparam, hindi mawala, hindi i-maintain, kundi lalong lumago ang aming pagmamahal sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, kagaya ni Pedro, hindi namin kayang lumibel sa iyo, Panginoon. You're asking, Lord, for an agape love, a sacrificial love, pero sometimes, Lord, the truth is, ang love namin, Lord, pang peleyo lang, but that's okay, Lord, because just like Peter, pwede nyo na pong tanggapin yan. Okay po yan, Lord. Because in the long run, Lord, you will increase that love. You will cause that love to grow. You will cause that love to become deeper, stronger, and higher and better, Lord, along the way. Kasi kayo po talaga ang source ng love namin, Lord. It's not about how we love you, but it's all about how you love us, oh God, truly. Today, Lord, accept our life, our time, our talent, and even our treasures, Panginoon. Lord, we believe, Lord, that all valuable people or all valuable things ay laging may kapalit na presyo at halaga. But today, Lord, because we value you even more, above all else, may halaga, Panginoon, ang aming pagmamahal sa inyo at pagsunod sa inyo. Hindi lang po sa larangan ng pinansyal, kahit po sa kabuuan ng aming pagkatao. But Lord, please accept this offering and gift as our display of our love for you. Maraming salamat po. Tayo nga po tumayo ng dahan-dahan. I'd like you to raise your offering for the Lord now. Hawakan niyo po yan. Alam niyo po, iba-iba tayo ng buhay ngayon eh. Iba-iba rin tayo ng sitwasyon at season sa buhay, no? But let me just say this, mga kapatid, no? Ano man yung hawak na meron ka ngayon sa kamay mo, bigay mo kay Lord yan. God can increase that love. God can increase that blessing. Para pagdating ng panahon, mas malaki yan, mas pinagpala yan, kagaya ng ginawa ni Lord sa buhay ni Pedro. Lift your hands, hawak-hawak yung offering mo na yan, no? Panginoon, bless this offering, this gift that we want to give you, Lord, today. Kung ito po ay level lang ng peleyo, brotherly love, sorry, Lord. Pero Panginoon, kung meron na po dito, level na po, Panginoon, ng higit pa sa peleyo. Thank you, Lord. Pero Lord, again, I pray, yung mga hawak po ng mga kapatid namin ito, yung hawak po namin ngayong umaga na to, even those who are online, cause it, Lord, to increase even more. Bless it, O God. Upang dumating yung panahon, Lord, hindi na namin binibilang, hindi na debate sa amin kung magkano ibibigay namin because you have given us so much, Lord, even our life,
Even your life you have given unto us. It's the reason why we are alive today. So we thank you, Lord, as we give it, Lord, sa offering box. May you be honored, may you be pleased. For in Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng malakas na, Amen. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen. Amen. Come on, we can give our offering as we sing this song.